Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So alam nyo ba mga minamahal, meron pong revelation itong si Mon Tulfo patungkol po sa anak ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Paulo Duterte. Naniniwala po siya mga minamahal na itong si Paulo ay involved po. Pati si Mans Carpio, yung son-in-law ni former President Duterte, na involved po itong mga taong to sa drug smuggling during their era. So, paano ko nasabi? Nakikita niyo yan? May nag-comment kasi sa post ni Mon Tulfo. Mamaya, ipapabasa natin yung post. Ano yung comment? Ang comment dito, sabi ni Zenny Chanda, Sir Mon, if I may ask po, since you publicly stated that you and PRRD are very close friend, sanggang dikit, and you even broached him to run for president, I'd assume that you genuinely believe that he's a man of integrity and honor. Go an extra mile to seek your influential friends to raise funds for his campaign proves even more that you trusted the man. Yan yung sabi dito. Here's my question. There's no doubt that PRRD did some good changes in our rotten system somehow. But having his son, Congressman Paulo Duterte, and even the VP's husband involved in the biggest drug smuggling scheme and now himself in the illegal drug trade, do you honestly believe all the accusation against him, his son, and son-in-law are all true? Yan po yung tanong. Alam nyo kung ano yung response ni Mon Tulfo? Nakikita nyo naman dyan, di ba mga minamahal? Sabi niya, yes, I believe now that his son, Paulo, and son-in-law were involved in drug smuggling during his term. I refuse to believe before. So, nung una, hindi naniniwala itong si Ramon Tulfo na involved sa drug scheme, itong anak ni former President Duterte at si Mans Carpio na son-in-law, kasi asawa ni BP Sara, si Mans Carpio na involved sa drug smuggling. But now, naniniwala na po. Siguro, mayroon nga pong nakitang malaking ebidensya itong si Mon Tulfo. Kaya malaki yung tulong ng House Quad Committee hearing na yan. So ngayon, paano ba nagsimula itong comment na to? Di ba alam nyo naman to mga minamahal? Pakita ko naman sa inyo yung findings ng House Quad Committee hearing sa napakadami nilang nagawang hearing, isa lang yung findings. Ang sabi dito, nabudol tayo. Digong lead crime syndicate na booking sa Quadcom. So, ang tinuturo nilang malaking salarin sa Pogo, sa drug scheme, walang iba kundi si former President Duterte. Kasi lahat ng mga nagtitistigo, lahat ang turo si Digong, 'di ba? Sa Public Accountability Act Labush, sa lahat ng mga kinuha nilang testimonial person, lahat ang itinturo itong si former President Duterte, yung endpoint si Digong. So sabi nila, ang findings nila, si Digong daw po ang nag-lead ng crime syndicate. Yan po yung nabuking sa House Quadcom. Ladies and gentlemen, the House Quadcom has stated to uncover the grand criminal enterprises, and it will be seen that the center of it is former President Duterte. Yan po yung sabi ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. So that nag-post itong si Mon Tulfo. At yung post niya mga minamahal, talagang nanggagalaiti sa galit na parang gusto niya nang maiyak. Kasi siya po yung nag-udyo kay former President Duterte na tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. So, pinondohan niya kasi nagtitiwala siya na maisalagay sa maayos na kalagayan ang bansang Pilipinas pag siya yung nanalo. Ngunit nagkamali siya. Mga minamahal, ano yung sabi dito? Sabi dito sa post, masakit daw sa House Quad Committee. Ani ni Representative Romeo Acop ang matuklasan na si dating Pangulong Digong ang pasimuno ng Grand Criminal Enterprise sa kanyang administrasyon. Napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabudol.
Yan yung sabi ni Akop. Sabi naman ni Moon Tulfo, kung totoo man ang findings ng House Quadcom, mas matindi ang sakit na nararamdaman ko. Bakit? Dahil ang inyong lingkod ay nag-udyok at nagtulak kay Digong na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Kung putang ina mo Moon Tulfo, kasalanan mo pala ito eh. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana napahamak ng 6 na taon yung bansang Pilipinas. Hindi sana namatay yung 30,000 na mga Pilipino na walang ibang ginawa, kundi walang ibang ginawa yung mga Pilipino na yan kundi magtrabaho tapos napagbintangan. 'Di ba? So sabi dito, gusto kong humagulhol sa sakit ng loob. Di kaila sa karamihan na ako at si Digong ay madikit na magkaibigan. Our friendship dates back to the early 1990s. So talagang dikit sangga kung tawagin itong si Moon Tulfo at itong si former President Duterte. Parang kahapon lang nang sinabi ko kay Digong sa hapagkainan sa isang restaurant sa Davao na siya ang susi ng katahimikan ng bansa. Yan yung sabi niya. Bago pa tumakbo itong si former President Duterte, sinabi niya na yon na parang tinutukoy niya na parang kahapon lang sinabi kong ganito ganyan. Tapos ngayon, bakit nagkaganito na? 'Di ba? So, kung di ako nagkakamali, mga 3 or 4 years ago, bago ang 2016 presidential election, when I broached the idea to him. So, siya yung nag-udyok kay former President Duterte na what if tumakbo ka? Kasi ikaw yung solusyon dito sa bansang Pilipinas para matapos yung krimen, matapos yung suliranin, matapos yung problema ng ating bayan. So, ang sagot niya ay loko-loko raw ako dahil wala naman siyang national prominence at pera na itutustos sa kanyang kampanya. Yan po yung sabi ni Moon Tulfo. Tapos sabi ko, iboboto siya ng masa on platform and good governance and elimination of drugs. Noong early days of his presidential campaign, kapos ang kanyang kampo sa funding. Walang ibig sumuporta sa isang kandidato na mababa sa survey. Yan yung sabi ni Moon Tulfo. Totoo nga naman, mababa dati noon si Digong sa survey, di ba? Ngunit, the funds his early campaign, I approached some of my businessmen, friends, and got 65 million. So, sinuportahan nila itong si Digong kasi itong si Moon Tulfo, ino-joke niya yung kanyang mga businessman na mga kaibigan niya na suportahan itong si former President Duterte. If memory serves, a Davao City merchant named Eddie Bangayan was with me when I received the campaign money. Sabi ni Moon Tulfo. I also pleaded with an American political strategist, makers of the several US president to help in the campaign, and the rest is history. So, hindi niya na po kailangang i-detail by detail lahat ng tulong na ginawa niya kay former President Duterte. Pero sa madaling sabi, one of campaign donor, sponsor ni former President Duterte noong noong 2016 electoral campaign is si Moon Tulfo. Kaya nga kung masakit yung naging findings mga minamahal ng House Quad Committee hearing, mas masakit yung sa kanya dahil siya po yung nag-udyo kay Digong na tumakbo tapos napahamak pa yung bansang Pilipinas. Tapos, when I saw the comment mga minamahal, I really shocked. Kasi talagang talagang masasabi natin mga minamahal na suga pa itong si former President Duterte. Hanapin ko yung yung post pa ni Moon Tulfo. Ito pakita ko sa inyo mga minamahal. Yung comments talaga. Dito ako na-shock sa mga comments na na aking nakita. Sabi ni Romeo F. Umali, bakit sabi ni Atty. Panelo bakit sabi ni Atty. Panelo siya lang daw nagpatakbo kay Digong, siya nagkumbinsi. Sabi naman ni Moon Tulfo, sabi niya, bira silang magkita ni Digong, palagi kami nagkikita. So, pinaglaban talaga ni Moon Tulfo, mga minamahal, na siya ay isa po sa mga rason kung bakit po tumakbo itong si former President Duterte bilang presidente. At hindi naman kayang tanggapin ng mga DDS yan na si Moon Tulfo ang nagre-reveal mga minamahal ng mga kabulastugan ni Digong. 'Di ba? Kaya nga si Moon Tulfo inappoint bilang special envoy to China, 'di ba?
So kaya nga hindi na sa akin bago if tirahin man ni Montulfo itong si PBBM. Hindi na bago 'yan kasi talagang preacher siya ni Digong. Pero sa akin napapansin ngayon mga minamahal, mukhang si Montulfo ay nag-iiba ng landas para na siya sa mamamayang Pilipino kasi when you say bulag, when you say puppet, tuta-tutaan, aso-asuhan, katulad ni Panelo, 'di ba? Sila Panelo yung muka na yon, sila Panelo yung bulag-bulagan, sila Panelo yon. Pero when you say you are for the country, you are for the people, ang masasabi ko, I go with Montulfo kasi nakikita ko na kahit kaibigan niya si Digong, hindi niya tinotolerate yung ginagawang masama ni former President Duterte. 'Di ba? So, alright mga minamahal, yun po, grabe itong revelation na ating nalaman. Ay, tapos yung kanina nga na nag-comment na naniniwala ka ba na si Mans Carpio at itong si Paulo ay involved sa drug scheme? Ang sabi ni Mon, yes, naniniwala siya, I believe during their era. Pero I refuse to believe nung mga nakaraan kasi syempre wala pa ata siya nakukuhang ebidensya. Pero dahil nakikita na nga at kitang-kita sa findings, mga minamahal, may basihan naman itong si Montulfo. Siguro maybe kaya naniniwala na siya na itong si Paulo at si Mans ay involved nga sa drug smuggling during the era of his father. So alright, so yun po mga minamahal, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.